Libo-libong reklamo na ang natatanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kaugnay sa pambubuli umano ng online lending apps sa mga kababayan nating may utang. Matindi na raw ang psychological toll nito sa mga creditor. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ryan Reluban ng Abante Radio. Ibinunyag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC na dumarami ang reklamo laban sa pang-aabuso ng ilang online lending application kung saan nasa mahigit 15,000 complainant na ang kanilang naitala. Ayon kay PAOC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, karamihan sa mga biktima ay mga guro, professor, OFW at mga Pilipinong nasa low income status na ginagamit nila para sa emergency cash gaya ng pambayad ng renta, medical bill at tuition fee. Dagdag pa ni Cruz, 200 na ang humarap sa kanila at nagkwento ng mga pang-aabuso na natatanggap mula sa mga online lending app. Kasunod ito ng inulunsad ng PAOC na one-stop shop para sa formal na paghahain ng reklamo laban sa mga online lending app kung saan nakakapagbigay ng libreng legal na payo at suporta sa pamamagitan ng Department of Justice or DOJ, gayon din ng tulong sa transportasyon at pagkain. Ayon kay Cruz, nakakaalarma ang psychological toll ng harassment sa mga biktima kapag hindi sila nakakapagbayad ng kanilang mga utang dahil napipilitan na ang ilan na mag-resign sa kanilang mga trabaho habang dumaranas naman ng iba ng mental illness na nauuwi sa suicide. Ang gusto po natin, ipagkahimawayan at kawag. Kasi kabit-kabit po at least wala na itong online lending. And then, kung hindi ko naman sinisiraan yung kanila, may mga legit naman po. Pero dapat po medyo maingat sila. Dapat medyo po papanuri sila. So, ano po sila mga utang. Nakipagtulungan na rin daw ang PAOC sa Securities and Exchange Commission. Meron na daw na mga naalis at hindi na nakakapag-operate na online lending apps. Nakakalungkot lang anya kasi kapwa Pilipino pa gumagawa nito sa kanilang mga kababayan. Total ban sa mga illegal na online lending app ang target ng PAOC. May mga insidente na namang nagpakamatay sa community. Anim na yung Tiniyak naman ni Cruz sa publiko na mas papaigtingin nila ang mga hakbang labang sa mapang-abusong online financial platform na lumalabag sa data privacy at human dignity. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reluban, Abante Radio.